Shoutout sa mga tropa natin na nag-avail ng template natin, sa mga nagme-message sa akin sa Facebook page, at sa mga nagpapa-install ng Photoshop, message nyo lang ako kung gusto nyong mag-avail. Anyway, shoutout natin to si Christian Aban. Sabi niya dito, hello po, ask ko lang ano pong pwedeng gawin sa pigment ink na nabubura sa glossy photo paper. I am using Epson 121 with the driver daw ng Epson L10. Sa settings daw ng pagprint ginagamit niya Epson Premium Glossy tapos high, and nabubura daw yung black kahit na almost an hour na niya kinure nabubura pa rin daw. Sa mga nagko-comment ng mga ganyan, sana naman kumpletuhin nyo kung ano rin yung ginagamit nyo na ink. Pero anyway, alam ko na sa tingin ko kung anong ink yung ginagamit ng tropa natin na to. Malamang sa malamang Kuyi pigment ink yung ginagamit niyan. Mga tropa, kung matagal ka nang nanonood dito sa channel natin, alam mo na kung ano yung gagawin dito. Sobrang daming pigment ink na available sa market dito sa Pilipinas. Unlike sa abroad, medyo mahihirapan ka talagang bumili. And kagaya nga ng sinabi ko, iba't ibang brand ng pigment ink ang mabibili mo or makikita mo sa Pilipinas. Iba-iba rin yung mga karakteristik nila. Meron silang matagal matuyo, merong hindi kumakapit sa glossy, merong kumakapit sa glossy. At I highly recommend na panoorin nyo yung content ko na to, Best Pigment Ink Hansol or Kuyi. Kahit papano medyo kompleto yung inilagay ko dyan na detalye para naman madagdagan yung kaalaman ninyo. Pero nakikita ninyo dito sa ating screen, meron tayong photo sticker na glossy, at ako never ako na problema sa paggamit ko ng Hansol Pigment Ink at hindi siya dumudulas. Dahil isa yan sa mga karakteristik ni Hansol na nagandahan ako at kumakapit talaga siya sa glossy. Meron ako ditong customer na matagal ko na talagang customer to at naging kaibigan ko na rin. Lagi siyang nagpapagawa sa akin ng kanyang sticker or yung kanyang product label. Ganito yung nangyayari. Ayan, as in glossy yung pinagprintan natin neto at kapit na kapit talaga siya. Kakatapos ko lang i-print neto mga tropa. Kahit hawakan mo yan, hindi nabubura yung pinaka-ink niyan. At eto yung pinaka-design natin mga tropa ko. So, okay na okay talaga yung karakteristik ni Hansol when it comes sa pagpiprint ng mga glossy na mga surface. Ayan talaga yung kagandahan niyan. Kahit sa mga photo paper, mga tropa, wala rin akong nagiging problema and vinyl sticker. Kaso minsan kapag syempre pangit na yung pinaka-pagpiprintan or luma na yung pinaka-surface or yung pinaka-coating ng pinaka-sticker or photo paper or kung ano pa man, syempre pangit na yung absorption nun mga tropa ko. Anyway, bibigyan ko kayo ng quick recap lang tungkol dito sa content natin. Gusto ko panoorin nyo talaga tong ilalagay ko na lang sa description yung link na may title Best Pigment Ink Hansol or Kuyi. Isang mabilis lang, ito yung traits or characteristic ni Kuyi. Pangit ng black color, hindi madali matuyo sa photo paper, na which is ayun yung nai-experience ni Christian. Kung sino man yung Poncio Pilato na nag-comment sa atin, maraming salamat sa katanungan mo. Eto nga, ganyan yung karakteristik ng Kuyi, hindi siya madaling matuyo at dumudulas siya when it comes sa mga photo paper at lalong-lalo na sa mga glossy. Also, hindi siya black na black, and yung magenta nila pangit din ng kulay, malakas makaklag. Isa lang yan sa mga karakteristik na medyo pangit sa Kuyi, 'di ba? Pero syempre, iba-iba tayo ng taste. Yung panglasa ko maaaring parehas tayo, or yung panglasa ko iba naman yung sa inyo na panglasa, 'di ba? Ako kasi sa Hansol, matagal ko na talaga tong ginagamit. Never na ako nagpalit. Eto, yung black daw na version 2, mabilis matuyo, iba ang viscosity or iba yung pinakalapot. Sa totoo lang, mabilis talaga matuyo yung black na version 2, kaya talaga kapit na kapit siya when it comes sa glossy na mga photo paper or sticker paper. Perfect siya kung lagi kang nagpiprint. Ayan talaga mga tropa, as in perfect talaga kung lagi kang nagpiprint sa photo paper. And disadvantage lang niya sa head clean, kailangan lagi kang mag head clean every once in a while kapag napapansin mo na lumalabo or pumapangit or kumakalat yung ink. At isa pa, medyo may pagkamahal nga lang talaga ang pigment ink ni Hansol. Pero bukod doon, napaka-vibrant ng kulay niya. As in, ayan yung isa sa mga karakteristik ni Hansol. Sana matandaan nyo to. And dito naman sa Inkrite, eto, accurate and vibrant yung pinakakulay niya. Advantage niya, hindi ka mababarahan sa printer head. Vibrant and accurate. Disadvantage niya, mahal.
pero prone din sa smudge yung block. Hindi din mabilis kumapit sa photo paper and vinyl sticker. And when it comes sa pagka-accurate ng kulay, hindi ko masasabi na 100% siya accurate kasi may kulay pa rin na nahihirapan niyang ink-write sa totoo lang. And eto naman sa brand na LNC, napakaganda ng block niya, itim na itim, also mura like Kuyi, pero hindi rin nakakaklag. Kaso like ink-write and Kuyi na block, nag-i-smudge siya sa photo paper. Kung napansin nyo, halos Hansol lang talaga yung kumakapit when it comes sa glossy na mga photo paper. So kung anong kasagutan sa katanungan mo, mag-switch ka ng pigment ink na ginagamit into Hansol pigment ink. Yun lang talaga yung kasagutan doon. And kung gusto mo pa rin na Kuyi yung brand mo, nasa sayo yan. At i-slide or dudulas at dudulas talaga yung pinaka-output niyan dahil hindi siya compatible sa glossy. Kahit i-google mo mga tropa, kahit i-google nyo, yung pigment ink kasi talaga dumudulas talaga siya or pangit yung absorption sa mga glossy na mga photo paper, sticker paper. Pero kapag yung pinaka-pagpiprintan mo na sticker paper or photo paper, kung meron siyang coating na compatible sa sticker o sa ink na gagamitin mo, okay yun. Kagaya nung QWAF, nakalagay pigment ink compatible. Ibig sabihin maganda yung absorption nun kahit na glossy yung gamitin mo, and itry mo na lang din, 'di ba? So sana kahit papaano na ipaliwanag ko sa inyo ng mabilisan yung karakteristik ng kahit papaano yung mga iba't ibang brand ng ink dyan. Nasa sa inyo na lang kung saan talaga kayo or kung saan yung brand na magugustuhan ninyo. And I highly recommend din na research is the key. Huwag din yung gayahin. Kung ginagamit ko Hansol, baka mamaya kapag ginamit niyo yung Hansol, mapangitan din kayo, 'di ba? Kaya sana wala tayong sisihan or kung anong magka-come up na gagamitin nga ninyo, 'di ba? So siguro dito na natin tapusin. Siguro enough na yun na details kasi gusto ko lang talagang malaman ninyo bawat brand ng mga ink may mga iba't ibang karakteristik yan. So message na lang kayo mga tropa kung meron pa kayong katanungan, comment down below lang dyan sa mga gusto mag-avail ng templates and magpa-install ng mga Photoshop, message lang kayo sa ating Facebook page. At lagi kong sinasabi mga tropa, research is the key, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal at bolero, dami ng tulad nila sa anywhere I go. Huwag masilaw sa makintab na tali, kahit alok ay golden parang palagi.